Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dasoy. Taong 1977, Tacloban. Ordinaryong tambay lang itong si Dasoy sa kanilang lugar. Araw-araw, wala siyang ibang inisip kundi ang mapagbigyan ng kanyang mga hilig. Inom dito, inom doon, barkada, sa ganoong bagay umiikot ang kanyang buhay. Marami ang nagsasabing wala na siyang maaabot sa buhay, pero para sa kanya, hindi na yon mahalaga. Sa halip na magalit, tinatawanan lang niya ang mga taong pumupuna sa mga mali niyang gawa. Ika nga ni Dasoy, ang galit ng mga ito, hindi niya hahayaang pumasok sa kanyang puso. Isa kasi itong malaking tanda para sa kanya, na nakakalamang siya sa mga taong yon. Sabihin na nating matagumpay sa buhay ang mga pumupuna sa kanya. Pero ang kapalit naman ito, ang kalayaan nilang magawa yung mga bagay na ginagawa ni Dasoy. Para sa kanya, di hamak na mas mahalaga ang sariling kalayaan kesa pera. Kung ang mga ito gumigising na maaga, siya naman kahit anong oras pwede. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya nang walang iniisip para sa kanyang sarili. Nakakakain din siya ng tama dahil sa mga kaibigan niyang parang pamilya na rin ang turing sa kanya. Komportableng-komportable na rin siya sa ganoong sitwasyon, kaya hindi na niya hinangad na umangat sa buhay. Makakain lang ng 3 beses at may bubong na mapagsisilungan tuwing gabi. Kontento na itong si Dasoy. Ang kaso lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakilala siyang isang matandang lalaki na nagpabago sa kanyang mga pananaw sa buhay. Kung hindi siya nagkakamali, pista noong mga oras na yon nung makilala niya ito. Kaya nakuha ng matandang yon ang kanyang pansin dahil sa nasipat niya itong parang nakikipag-usap sa isang ligaw na ahas na bigla na lamang nagpakita sa liwasan. Kahit nakainom na noon si Dasoy, pansin na pansin niya ang pangangaral ng matandang yon sa isang makamandag na hayop. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang tumayo para ito'y kausapin. Pagdating niya sa kinaroroonan ng matanda, agad naman itong pinaalis ang ahas sa lugar, sabay upo malapit sa kinaroroonan nito na para bang walang nangyari. Paglapit naman niya rito, dahan-dahan naman siyang umupo sa tabi nito habang nagwiwika ng, "Nakita ko ang ginawa mo, Manong. Paano mo nautusan yung ahas? Kung ako yun, pinatay ko na yun." Hindi sa lahat ng bagay karahasan ang sagot sa lahat. Bata ka pa, iho, at marami ka pang hindi nalalaman. Ang mga hayop, kapag kinausap mo nakakaunawa ito, huwag mo silang sasaktan sapagkat ganon din ang kanilang igaganti sa iyo. Walang espesyal sa ginawa ko, kaya huwag mo na itong ikagulat. Kasabay ng pagsagot sa kanya ng matanda, ay ang dali-dali naman itong pagtayo para tumungo sa kabilang parte ng daan. Nang mapansin naman yun ni Dasoy, agad naman niya itong sinundan. Hindi kasi siya ang tipo ng taong basta-basta na lang sumusunod, lalo na kung may mga katanungang naiwan sa kanyang isip. Pagdating naman nila noon sa tindahan, napansin naman niyang bumili ng alak ang matanda, kaya ang ginawa niya, sinabayan na rin niya ito. Bahala na kung walang ya siya sa paningin nito. Basta ang nais niya lang noong malaman ay yung sikreto nito kung papaano nito nagawa ang bagay na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napapansin naman niyang umiilag ito sa kanyang mga tanong. Maayos at mahinahon ding kausap ang matanda, kaya di naman niya maiwasang matuwa dito kahit papaano. Ang ipinagtataka niya lang noon, nakakailang bote na sila ng alak, hindi pa rin ito nalalasing. Isipin ninyo,
Veteranong manginginom itong si Dasoy pero wala siyang panama sa matandang yun. Hindi naglaon. Nang wala na silang mabiling alak sa tindahan, agad namang nagpaalam ang matanda sa kanya. Ang kaso lang, nung papaalis na ito, napilitang humugot si Dasoy ng tira sa perang inipon niya. Lahat yon binili niya ng alak sa kabilang tindahan at pagkatapos nito niyaya niya ang matanda na uminom pa. Pero sa pagkakataong yon, gusto niya ritong makipag-inuman sa mismong bahay nito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bakas naman ang tuwa nito dahil sa kanyang pamimilit. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napilitan na rin yung sumang-ayon sa kanyang nais. Di man nakapagpaalam sa kanyang mga kaibigan, hindi na siya nagdalawang isip na sumunod sa matanda. Habang binabagtas naman nila ang daan, pansin na pansin naman niya noong mga oras na yon na tila bang papalabas na sila ng baryo. Kahit kasi lasing na itong si Dasoy, di niya maipagkakailang may ideya pa rin siya sa kanyang mga pinaggagagawa. Maya-maya pa, nang tahakin na nila ang daan papasok ng gubat, doon na niya hindi maiwasang magtanong kung saan sila pupunta. Ang buong akala niya kasi, nakatira sa karatig baryo ang matanda, kung kaya't hindi niya inaasahang dadaan pala sila sa masusukal na parte ng gubat. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, inilahad nito sa kanya na hindi ito naninirahan sa komunidad ng mga tao. Pagtatapat pa ng matanda na, mas tahimik at ligtas sa gubat. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya noon nagtanong. Inakala rin niya kasing ligtas ang lugar na tinatahak nila, pero pagkaraan lamang ng ilang segundo, may nasipat na siyang mga kakaibang nilalang na tumitingin sa kanila mula sa malayo. May napansin din siyang dumaang malaking kalabaw na may mga umaapoy na sungay. Sa sobrang laki nito, halos kapantay lang niya ang tuhod nito. Mabilis ding pumasok sa looban ng kakahuyan ng kalabaw na yan, kaya sa isang iglap, naglaho ito sa kanyang paningin. Nang mapagtanto naman niyang nakasilay siya ng kakaibang nilalang, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa matanda. Kaso lang, sa halip na magulat yon sa kanyang nakita, tumawa lang ito. Pagtitigan nilang dalawa, inilahad nito sa kanya na ang nilalang na nasilaya niya ay isang maharlikang engkantong nangangalaga sa lugar. Pagkarinig naman ni Dasoy sa sinabi nito, di naman siya gaanong nakaimik dahil sa tama ng alak na patuloy na nangingibabaw sa kanyang katauhan. Sa pagdating naman nila sa pamamahay nito, agad naman silang sinalubong ng 3 dalaga na may hawak na mga mangkok. Bawat isa sa mga ito naglalaman ng tubig na may iba't ibang kulay. Paglapit naman ito sa kanila, agad naman siyang inabisuhan ng matanda na maghugas ng kamay at paa. Kinakailangan nila itong gawin upang maalis ang lahat ng masamang enerhiya na inihip ng hangin sa mga lugar na pinuntahan nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman niya roong inilubog ang kanyang kamay at sa isang iglap, naramdaman niyang hinihigop ng tubig na yon ang kalasingan buhat ng alak. Pagbalik naman ng kanyang wisyo sa normal nitong estado, bumungad sa kanya ang kakaibang tahanan ng matandang yon. Balot na balot ito ng liwanag kahit wala roong mga sulong na kasindi. Marami ring mga nilalang ang nagbabalik panaog sa labas at loob nito na para bang may mga ginagampanan nitong trabaho. Pagpasok naman nila sa loob ng kubo, tumambad sa kanya ang isang makisig na lalaki na walang pang-itaas na kasuotan. Ang katawan nito, punong-puno ng pilat na animoy nakuha nito sa pakikipagdigma. Pagsilay naman doon ng matanda, agad naman niya itong ipinakilala bilang panganay na anak. Nang marinig naman ito ang sinabi ng matandang yon, dahan-dahan naman itong tumayo, dahilan para masilayan ni Dasoy
ang napakalaking espada nito sa likod. Pagkamaya nilang dalawa, hindi niya maipagkakaila ang tigas ng balat ng lalaki. Matapos nun, lumabas na rin ito upang maging pribado ang kanilang pag-iinom. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, halos dumami pa yata ang mga katanungan sa isipan ni Dasoy. Pinipilit niya itong pasagot sa matanda pero sa halip na sumagot yun, tinatawanan lang siya nito. Napapansin din niya ang mga nagliliwanag na bagay na inilalagay nito sa inumin, dahilan para hindi kaagad sila malasing. Maya-maya pa, nang huling tagay na ang kanyang iinumin, may ipinatak doong tubig ang matanda na nakuha nito sa isang garapon na ibinigay dito ng isang dalagang pumasok. Pag-abot naman ng matanda sa kanya ng baso, inabisuhan siya nitong inumin ang bagay na yon kung gusto niyang magbago ang buhay niya. Siyempre, dahil sa ayaw namang mapahiya ni Dasoy, walang pag-aalangan niya itong kinuha. Pagpasok naman niya nito sa kanyang sistema, agad naman niyang napansin ang bahagyang pandilim ng kanyang paningin. Napansin din niya ang mabilis na pag-ikot ng bubong ng bahay, kalakip ng napakabagal na boses nung matandang kanyang nakausap. Hindi naglaon, pagbalik naman sa normal ng mga naramdaman niya, nasipat naman niya itong nakangisi habang ibinubulong sa kanyang tenga ang pangalan nito. Matapos nun, tuluyan na ngang nawala sa wisyo itong si Dasoy. Pagbalik naman ng kanyang ulirat, napansin naman niyang umaga na pala. Sa liwasan din niya nadatna ng kanyang sarili na nakahiga. Dahil dito, pinili naman niyang umuwi habang pilit na pinag-iisipan ng nangyari noong nagdaang gabi. Hindi niya talaga tumaalala, pero pagdating niya sa pamamahay niya, lahat ng naging pag-uusap nila ng matanda bumalik sa kanyang alaala. Upang makasiguro, napilitan siyang puntahan ng kanyang mga kaibigan para kausapin ukol sa ginawa niya noong nagdaang gabi. Ngunit sa kasamaang palad, maging ang mga ito man walang kaide-ideya. Pagtatapat pa ng mga ito sa kanya, nawala na lang siya noong gabi, kaya hindi na siya nito sinubukan pang hanapin. Nang marinig naman ni Dasoy ang tungkol dito, pinili na lamang niyang manahimik. Sa paglipas pa ng mga araw, lahat ng kanyang bisyo unti-unti na siyang nawawala ng interes. Bibihira na rin siyang sumama sa kanyang mga kaibigan, gawa ng mas prioridad niya na noon ang tumulong sa kanyang mga magulang. Kapag nagkakaroon din siya ng libreng oras, pumapanhik siya ng gubat para muling hanapin ang matanda. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya na yon nakita pa. Nagsilbing palaisipan din para sa kanya ang ipinainom nito, kaya para makahanap ng kasagutan ukol dito, nagsimula na siyang magtanong-tanong sa mga manggagamot sa lugar nila. Subalit maging ang mga ito man, walang matukoy sa bagay na yon. 2 buwan bago sumapit ang panibagong taon, muling nagkaroon ng kasiyahan ng kanilang barkada. Nataon kasi noong kaarawan ng isa sa mga kaibigan nila, kaya napilitan silang dumalo sa tahanan nito. Inaasahan naman nila noong maraming bisitang pupunta, gawa ng bukod sa may kayang pamilya nito, maimpluwensya rin ng mga magulang nito. Upang hindi mapahiya, sinuot ni Dasoy ang pinakamaganda niyang damit na binili pa ng nanay niya. Pagpatak naman ng gabi, agad naman niyang dinaanan ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga tahanan. Matapos nun, sabay-sabay na sila roong pumunta upang hindi naman sila gaanong mailang. Kalahating oras pa ang dumaan, nagsimula na nga ang kasiyahan. Habang tumatagal, dumarating na rin ang mga bisita ng mga magulang nito na nagmula pa sa mga karatig lugar. Di naman yun gaanong pinapansin ni Dasoy hanggang sa may dumaan sa kanilang isang pamilya na may buradong pagmumuka.
Kapansin-pansin din ng mga nakausling buto nito sa katawan na panaka-nakang naglalaho habang kinukurap niya ang kanyang mga mata. Hindi pa lasing si Dasoy nun, kaya di niya talaga maiwasang mapaisip ng kakaiba. Naniniwala siyang hindi pangkaraniwan ng kanyang mga nakita, kaya sinundan niya ng tingin ng pamilyang yon hanggang sa makapasok na ito sa loob ng bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating ang kaibigan nilang nagdiriwang ng kaarawan na may daladalang pagkain. Dali-dali niya yung inilapag sa mesa, sabay upo sa kinaroroonan nila. Nagsimula na rin yung magkwento ng kung ano-ano hanggang sa matapat na kay Dasoy ang inumin. Pagbuhos naman niya ng alak sa baso, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang mga uod sa dala nitong pagkain. Napakaitim na rin ang kulay ng karne sa pinggan na halos parang nabubulok na ito. Ang ipinagtataka lang ni Dasoy noong mga oras na yon ay bakit wala itong kakaibang amoy. Bagaman nasa ganun na itong estado, tila bang napakabango pa rin ito. Upang hindi naman yun magdulot ng pagtataka sa kanyang mga kasama, pinili naman niyang ipagsawalang bahala ito pansamantala. Tumagal pa ang kanilang inuman, halos maubos na ang pulutan. Si Dasoy noon, diring-diri na sa puntong hindi na siya humahawak sa basong pinagpasapasahan nila. Maya-maya pa, nang magkaroon naman siya ng pagkakataon, agad naman siyang nagpaalam na magbabanyo na muna. Di naman siya pinigilan ng kanyang mga kaibigan, lalo pat abalang-abala din ng mga ito sa pangangantsaw. Pagdating naman niya sa sala ng bahay, tumambad sa kanya ang pamilyang may buradong pagmumuka na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga magulang ng kaibigan niya. Pagsilay naman niya rito, agad naman siyang pumunta sa kusina para gawin ang pakay niya. Hanggat maaari, iniwasan niya itong pagtuunan ng pansin. Gawa ng sa abot ng kanyang makakaya, nais niyang umiwas sa gulong pwede siyang masangkot. Ngunit, nang akmang papalabas na siya noon sa palikuran, bigla namang bumukas ang pinto, dahilan para tumambad sa kanya yung nilalang na kasama ng pamilyang napapansin niya. Pagsilay niya sa burado nitong pagmumuka, bigla naman niyang narinig ang pag-atungal nito, kasabay ng pagsakmal nito sa kanyang leeg. Ramdam ni Dasoy ang pagbao ng pangil ng nilalang na yon, kaya pilit naman siyang nagpumiglas, hanggang sa kalaunay matadyakan niya na ito papalabas. Paghawak naman niya sa pinto ng palikuran, agad naman niya itong isinara, sabay hanap ng butas na pwede niyang madaanan. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi niya kaagad napansin ang sugat sa kanyang leeg. Malalim ang tinamo niya noong pinsala, pero di ito gaanong nabibigyan ng pansin ng kanyang isip. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang wala siyang madaraanan sa lugar na yon, doon na siya unti-unting nilamon ng matinding takot. Alam ni Dasoy na naghihintay sa labas ang nilalang na sumakmal sa kanya, at minuto na lamang ang pagitan bago naman sila magpang-abot. Dahil dito, ipinagdasal na lamang niya na sana'y may sumunod sa kaibigan niya. Yun nga lang, sa kasamaang palad wala talaga hanggang sa muli na namang kumatok ang nilalang na yon. May mga kataga din itong sinabi sa kanya na animoy pagpapakita nito ng matinding galit. Maya't maya rin ang ginagawa nitong pag-angil hanggang sapilitan naman itong binubutasan ang pintuan ng palikuran. Matapos naman itong mapagtanto ni Dasoy, dali-dali naman siyang humanap ng bagay na pwede niyang gamitin pamalo sa nilalang na yon. Pagkakuha naman niya ng tipak ng kahoy na ginagamit sa pag-aalis ng dumi sa damit, dali-dali naman niyang tinulak ang pinto habang walang patid na hinahataw yung nilalang na nakaabang. Dahil sa ginawa niyang yon, nagkaroon siya ng pagkakataon para tumakbo sa likurang bahagi ng bahay. Pagbukas naman niya ng maliit na pinto doon, dali-dali niyang tinahak ang daan papalayo. Kagaya ng makita niya ang matanda, hindi niya inisip ang kanyang mga kasama.
Pagdating naman niya sa talahiban, mabilis namang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Dahan-dahan na rin niyang naramdaman ang simoy ng malamig na hangin na sinasabayan naman ng pag-atungal ng nilalang mula sa malayo. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi malamang dahilan, nakarinig siya ng lagaslas ng mga dahon ng talahib. Alam niyang may tumatakbo doong nilalang, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na ipagpatuloy ang kanyang paglayo. Habang mabilis niyang tinatahak ang daan, panay naman ang kanyang pagtawag sa matandang tumulong sa kanya. Sa isip-isip kasi ni Dasoy noon, yun na lamang ang mahihingan niya ng tulong sa mga oras na yon. Di man siya sigurado kung gagana ito. Pilit pa rin siyang nagbabakasakali sa paniniwalang makakatulong yun sa kanya. Subalit, kalahating oras na noon ang lumipas, wala pa rin siyang naririnig na sagot hanggang sa kalaunay napadpad na siya sa kagubatan. Wala man siyang ideya kung saan napatungo ang lugar na yon. Pilit niya itong tinahak hanggang sa kalaunay may nasipat siyang kubo, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya yung nilapitan kung saan di pa man siya nakakapasok sa bakod ng bahay nito. Tumambad na sa kanya ang panganay na anak nung matandang nakainuman niya. Kagaya noong una niya itong makita, nanatiling wala itong pang-itaas na kasuotan at sa likod naman ito nakahiga ang tanga nitong malaking espada. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niya itong pinapasok habang tinatawag ito ng mahinahon ang ama nitong nasa loob ng kubo. Dahil sa sinabi nito, walang pag-aalangan namang sumunod itong si Dasoy. Pagdaan naman niya sa bakod ng bahay na yon, bigla naman siyang napakaripas ng takbo dahil sa mga nilalang na nakita niyang humahabol sa kanya. Nang marating na niya ang pintuan ng kubo, sakto namang lumabas ang matanda habang nakangisi sa kanya. Sa estado ng mukha nito, ramdam niya ang hindi nito pag-aalala na parabang kontrolado nila ang ganoong sitwasyon. Pagharap naman nilang dalawa, agad naman siya nitong inabisuhang maupo sa hagdan para masaksihan kung ano ang gagawin ng anak nito sa mga nilalang na yon. Nang marinig naman ito ng makisig na lalaki, agad naman yung tumayo bitbit ang matalas na sandata nito. Pagsilay naman ito sa mga nilalang, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinugod, dahilan para kumaripas ito ng takbo. Mabilis na ring nagpalit anyo ang mga ito para mapagtulungan ng lalaki. Ang kaso lang, nang mapagtanto naman yun ng anak ng matanda, bigla naman itong nagsambit ng mga buhay na salita, dahilan para tuluyan na rin yung magpalit anyo. Sa isang iglap, tumambad sa mga mata ni Dasoy ang isang nilalang na halos hindi nalalayo sa wangis ng isang kentauro. Ang kalahating katawan nito nanggaling sa isang makisig at malaking kabayo na may nagbabagang mga paa. Kapansin-pansin din ng nakakasindak na tindig ng nilalang na yon na animoy sa unang tingin pa lamang dito, panghihinaan ka na ng loob na lumaban. Subalit, dahil sa ayaw namang mapahiya ng mga nilalang na humahabol sa kanya, pilit nila itong pinagtulungan hanggang sa magawa na nitong mahuli ang isa sa kanila. Paghawak naman doon ng anak ng matanda, walang patid naman niya itong ibinalibag sa lupa hanggang sa sumuka na yon ng malapot na dugo. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantala namang umatras ang 7 pa nitong kasama para mapag-aralan ang pamamaraan ng nilalang sa pakikipaglaban. Sa pangalawang subok naman nilang paslangin ito, 3 na naman sa kanilang hanay ang nalagas. Nahati yun sa 2, buhat sa pagtama sa katawan nito ng napakatalas na espada ng kentauro. Hindi naglaon, tuluyan na rin itong nagapi ang iba. Pagsilay naman ito sa naghihingalong bangkay ng mga nilalang, sabay-sabay naman niya itong hinila papasok ng bahay. Nang mapansin naman yun ni Dasoy, agad naman niyang tinanong ang matanda
kung ano ang gagawin nila sa mga bangkay na yon. Noong una hindi ito umiimik, pero nang sunugin na ng anak nito ang mga bangkay na yon, doon niya napansin ang pag-usli ng malalaking galamay ng kung anong insekto sa ilalim ng kubo nito. Huli na niya nang malaman na ang nagsisilbi palang panggatong ng matanda para mapalakad ang kanilang tahanan ay ang mga malalakas na aswang na kumakain ng karne ng tao. Ipinagtapat din ito sa kanya, isa siya sa mga umaakit sa mga ito. Dagdag pa ng matanda na ang ipinainom nito sa kanya nung huli silang magkita ay isang uri ng likido na ginagawang espesyal ang kanyang laman. Dahil sa likidong yan, kahit na nasa 8 gulang siya, ang amoy ng mga aswang sa kanyang laman ay hindi naiiba sa isang ordinaryong sanggol sa sinampupunan. Pagkalahad naman ito ng matanda, inabisuhan siya nito na kapalit ng mga nilalang na dadalhin niya ay ang malaking halaga ng salapi na kayang bumuhay sa kanya sa loob ng 1 taon. Mariin din itong inilahad. Kada taon 1 beses niya lamang gagawin ang trabahong yon upang makuha ang pabuyang bubuhay sa kanya kahit hindi siya magtrabaho. Bahala siya kung anong gagawin niya sa perang yan. Basta ang mahalaga para sa matanda, magampanan niya ang kanilang napagkasunduan. Nang marinig naman ni Dasoy ang tungkol dito, hindi na rin siya nagdalawang isip. Ganon ang ginawa niya taon-taon, kapalit ng kalayaan sa salapi at mga pangangailangan. Nakakatulong na rin siya noon sa kanyang mga magulang, na siya namang ikinatuwa ng mga ito kahit papaano. Sa paglipas pa ng mga taon, unti-unti na ring nakapundar itong si Dasoy. Marami man ang nagtataka kung saan niya nakukuha ang pera niya. Di niya na to pinapansin. Yung mga tao namang dating pumupuna sa kanya, mas lalo ring lumalim ang galit dahil sa nakikita nito ang kanyang pag-angat kahit wala siyang ginagawa. Marami rin sa mga taong yon ang pinaghinalaan siya ng kung ano-ano, ngunit bigo ang mga itong mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Hanggang sa pagtanda ni Dasoy, di na siya nag-alala sa pera. Karamihan nga sa kinikita niya sa paghahatid ng aswang sa matanda ay ipinapamahagi na rin niya sa mga taong malalapit sa kanya. Dahil dito, marami naman ang natuwa sa kanyang ginawa. Sa paglaki naman ng kanyang anak, sinigurado niyang mabibigyan niya yon ng magandang buhay. Nagtagumpay naman siya sa plano niyang yon, ngunit nung isinagawa na niya ang huli niyang misyon sa matanda, di na siya nakaligtas. Bumagal na kasi ng husto ang kanyang kilos, kasabay ng pagkakaroon ng maraming limitasyon ng kanyang katawan. Dahil sa bagay na yon, kung kaya't nagawa siyang malapa ng aswang na dadalhin niya sana sa matanda. Natagpuan na lamang ang labi ni Dasoy. Yun nga lang, halos hindi na ito mamukaan. Bukod sa wakwak ang tiyan, lasog-lasog na rin ang kanyang katawan. Nung pumanaw naman siya, hindi na rin nagpakita ang matanda matapos nitong maibigay sa kanyang pamilya ang eksaktong ikinamatay niya. Magpahanggang sa ngayon, kahit hindi katanggap-tanggap ang trahedyang sinapit niya, labis pa rin ang pasasalamat ng kanyang pamilya dahil sa sakripisyong kanyang ginawa para maibigay ang ginhawa ng buhay na kanilang hinahangad. At kahit kailan, hindi nila itinatanggi ang pagiging tagahatid ni Dasoy ng panggatong. At nung nabubuhay pa ito, palagi niya ring ikinukwento sa kanyang anak yung nakakamanghang nilalang na kanyang nakita na isang kentauro na may malaking espada. Okay. Opinyon ko sa kwento.
angas na ito, no? Isipin ninyo inasa ilalim ng bahay ng matanda, mga aswang na sabik sa laman. Tapos, parang nagiging panggatong para umandar yung bahay ng matanda o maprotektahan siguro yung matanda, kapwa nila aswang. 'Di ba? Kaso nga lang, yun nga kasi dala na rin ng katandaan, tapos wala namang ibinigay sa kanyang espesyal na kakayahan yung matanda. Ending talaga malala pa ng aswang tong si Dasoy. Kahit hindi pa nga tapos to, habang binabasa ko, alam ko na kung ano magiging katapusan ni Dasoy. Mabuti sana kung pinapasama sa kanya yung nakita niyang kentauro. 'Di ba? Kung di ako nagkakamali, yung kentauro parang Centaur war chief to, no? Yun ngang tikbalang na sobrang laki, tapos merong daladalang malaking sandata. Alam ko yung mga nagdodota dyan, alam ko ano tong kentauro na to. Pero ako kasi, maraming version to So hindi ko alam kung tugma to sa Centaur o iba pa tong uri. Kasi umaapo yung paa. Yung Centaur, alam naman natin hindi umaapo yung paa nun So baka mayroon nakakaalam sa inyo kung ano yung pinaka-eksaktong detalye tungkol sa nilalang na to. Overall, masasabi ko sa kwento, panandali ang kaligayahan, napasaya naman niya yung pamilya niya, pero inalay niya yung kanyang buhay. So, masalimuot. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.